Noong 1987, nakulong ako sa double life, 1987. Ngayon, nung masyad. Alright, what's up mga tangay? Welcome back, this is my YouTube channel, Katangay PLC. Isa pang pagpalang araw mga tangay. Good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga tangay, mag-reaction tayo for today dito sa isang small YouTuber pa ito mga tangay. Pero mayroon akong napansin sa kanyang YouTube channel kay Tony Cal. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Tony Cal, supportahan din natin mga tangay. May charity siya at mayroon siyang tinulungan na isang senior citizen na dating inmate, at ito i-reaction na natin sa kanyang YouTube channel. Ang full video na to, ang original na video dito sa kay Tony Cal. Subscribe natin ang kanyang YouTube channel. Dito na amis ako dito sa pag-vlog niya sa isang dating inmate na lolo na 80 years old. At panuorin natin, like and share natin ang mga vlogs niya mga tangay. Ito may upload siya. So 2 months ago na to, na vlog niya si lolo ng dating inmate. Ito mga tangay, kilalanin natin si lolo ng dating inmate, kanyang buhay, at may natuklasan si Tony Cal sa kanyang buhay. At idol, pahiram na permission ng iyong vlogs, at maraming salamat. At re-reactionan ko lang at suportahan natin Tony Cal ang kanyang YouTube channel. Ito mga tangay, samahan nyo ko, panoorin natin ang interview ni Tony Cal kay lolo. Ito, tara mga tangay. Ako, namatay na po yung tatay ko eh. Nanay ko na lang ang parang nagpalang sa akin. Ito mga tangay, ang kanyang YouTube channel, Tony Cal, sa intro pala mga tangay. 1987, nakulong ako sa double life, 1987. Alright, 1987 si lolo na nakulong. At ito mga tanga, kinikwento niya. Tuloy natin. Bulag siya. Isa lang ang mata niya nakita. Sintensya ang title mga tayo sa YouTube channel ni Tony Cal. Ngayon, alamin natin ang buhay ng isang lolo na mahigit 30 years sa bilangguan, at ang 20 years dito ay binuno niya sa loob. Ilan siya binuno niya? 20 years dito sa binuno niya. 20 years siya sa kulungan. Patay. 20 years dito ay binuno niya sa loob ng Iwahig Prison. So, Iwahig Prison. Iwahig Prison pala siya. Iwahig. So, yung mga na sintensyahan ay ito ay inaano sa Iwahig Prison. And Penal Farm. Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ngayon ay nandito tayo sa kahabaan. Ito si Tony Cal mga tangay, yan. Small YouTuber siya, pero maliit ang YouTube channel niya, pero porsigido nagcha-charity. Charity ito, ginagawa niya interview. At kahit wala pa siyang kinikita. Ganitong YouTube channel ay mababa pa nga revenue nito, tulungan natin mga tangay. At ito, kinikwento niya, at least na bahagi niya sa atin yung buhay ng isang lolo na dating inmate. Ang kalsada ng Iwahig, kung saan nandito nga si Tatay Alberto Torribillas, isang lolo. Ito ang pangalan niya, Tatay Alberto Torribillas ang pangalan. Matay. At least grabe, 80 na siya, pero malakas pa siya mga tangay. So dati siyang inmate, at dito na siya nakatira sa malapit din ata to sa Iwahig na lugar to. Boundary, di ba? Isang lolo, 80 anyos na dating inmate na nakatira sa bahay nito. At tara, samahan nyo kami sa kanyang kwento. Ako po si Alberto Torribillas. Pinanganak po ako sa Sampaloc, Manila. Taga Sampaloc siya, nakatira dati Manila. Pero dito ako naka-standby sa Caloocan City, sa Camarin. Pinanganak ko. Caloocan siya, Camarin nagatambay. So pinanganak siya
ay November 6, 1945. Ako ng November 6, 1945. Sa Caloocan, doon po kayo. O doon na halos po ako lumaki. At dalawa lang po kami magkakapatid. Pero yung isang kapatid ko namatay na rin. Siguro mga 1970, ay 1980, mga 82. Bali po, nag-iisa na lang po. Opo, nag-iisa na lang po. Ang tatay ko dati, malit pa ako, namatay na po yung tatay ko eh. Nanay ko na lang ang parang nagpalang sa akin. Ngayon, nagkasakit din ang nanay ko. Iniwan din kami, namatay din siya ng 1970. So dito ay yung buhay ni Lolo. Na Lolo, yung pinakwento niya mga tangay. 77, patapos sumunod yung kapatid ko. Kaya medyo ang buhay ko nagkagulo-gulo na. Para bang wala na ako. Ganon pala yung buhay niya. Maaga yung namatay yung mga magulang niya. So nag-iisa na rin siya na buhay pala. Sanay pala si Lolo mag-isa. Maging independent, mabuhay na siya lang. Wala na akong kaanuhan ba na kung saan mabarkada, sama kung saan mapunta. Wala ng direction yung buhay niya mga katangay. Ito yung kwento ni Lolo ay maging maging aral din sa mga kabataan mga katangay. Palagahan natin yung magulang natin dahil kapag wala talaga magulang, talagang wala ka masandigan, maging independent, wala ka ng pasumbungan ng problema, di ba mata? Ito yung kwento ni Lolo ay talagang Paano po kayo nagpunta? Noong 1987, nakulong ako sa Double Life, 1987. Ngayon, nung masentensya ako ng 1989, ibinyaya ako ng Muntinlupa. Nung may biyahe ko ng Muntinlupa, ng 1990, nasa Muntinlupa na ako. Nung medyo magulo no, nag-request ako doon sa overseer na, "Sir, magulo na po rito. Gusto ko pong mapunta ng ng ibang kolonya." Para naman po. So ito ito ang nararanasan niya sa loob ng kulungan. So hindi madali sa kulungan mga tangay. So magulo 'yun ang loob ng kulungan. So ito ang patunay na patutuo mga tangay, yung kwento ni Lolo na magulo. So nag-request siya ilipat. So mga tangay, so mga kabataan dyan, dapat habang maaga pa magpakatino. Hindi masarap sa loob ng kulungan. Ito yung buhay ni Lolo sa loob ng kulungan mga tangay. Total, meron naman po akong talento. Mekaniko po ako. Marunong din ako mag-drive. Mag-welding. Yan ang importante, skills. So maganda to kay Lolo, may skills siya, mekaniko siya, mag-welding driver siya mga tangay. So mga yung government natin nagabigay ng TISDA sa DOLI, yung mga scholarship. Yan maganda yan sa mga na walang pangtusto sa pag-college, tinutulungan ng gobyerno. So mga kabataan, achieve na natin yan. Mayroon mga balita, mga TISDA, yan, kung hindi kaya ng gastusin, may mga TISDA naman, may inaano naman ng mga duli, libreng, achieve na natin yan, mga pagkakataon, malaking bagay sa skills sa lambabawi, di ba? Para hindi maligaw ang landas, mga kabataan, ito, ang buhay ni Lolo ay bilang aral, na napakahirap na makulong, mga tangay. Tulad natin. Dahil sa huli ang pagsisisi talaga mga tangay. Sabi ko, baka naman pwede niyo na ako isama sa biyahe. O sige, sabi niya, isasama kita doon sa sablayan ka. Accidental mundo. Oo. Kaya ginawa ko ngayon, nagpumilit ako na, sige sir, maalis lang ako rito kasi gusto kong tahimik na buhay. Ayon kay tatay, imbis na sa Sablayan Prison siya dalhin, ay idiniretso siya dito sa Iwahig, sa Palawan. Kaya nung gulat na lang ako, tinawagan ako. Dumang kami ng Sablayan. So doon sa dating kulungan mga tayo, magulo pala. So nag-request siya. So pwede pala mag-request mga tayo. Pwede. So hindi niya, kala niya sa Mindoro siya at dito siya sa Palawan tinapon, itinapon o dinala. Pinababa. Nung dumang kami ulit dito na papunta ng Palawan. Doon na. Sabi ko, anong lugar na ito?
Sabi nung mga kasama ko, hindi mo pa alam ito, Palawan na ito. Ay, salamat ka ako, nasa Palawan na ako. Sa bahaging ito ay idinetalye ni tatay ang mga naging trabaho niya sa loob ng iwahig. Yan lahat na yan. Ang ganda ng vlogs ni Tony Cal. Dinedokumentary niya yung ikinikwento niya at in-interview niya si Lolo at ikinikwento niya. Galing niya mag-edit Araw niyan, hanggang doon, sa kanyan. Yan ang sakop ng Iwahig Prison. Yan ay ginagawa kapag develop ng mga mga inmate nga diyan nagatanim, nagsasaka kung may mga skill yung mga mga inmate pinatanim sila diyan yung inaano niyan parang hindi ko ba alam parang inaano rin sa loob ng Iwahig. So malawak yan ng ng Iwahig para makatulong maka-success din yung mga inmate. So at least at least mayroon siyang bahay nabigyan siya ng pwesto. Bilanggo nag-aararo dyan, hindi kalabaw. Nilalabas kami ng mga kepi, mga section. Nilalabas kami para magtrabaho. Doon, sa may dulo, yung nakadaanan yung tulay doon. Oo, dyan, lakad lang yan. Hanggang doon sa Central, lakad lang yan, papunta doon. Araw-araw yan, ganyan. Ang buhay namin. Pero nung magtagal-tagal na, mga 2005 na, medyo maganda ng buhay ng Bilanggo. Kasi ako, 2005, nilagay na ako sa... Siya mismo nagsabi na maganda ang buhay na Bilanggo dyan sa sitwasyon niya. So dito so doon sa ibang lugar na kulungan, so sa Manila, Muntinlupa, so magulo. So at least na natuto yung mga Bilanggo na mamuhay, di ba, mga tangay. So siya na nagsabi sa simula sa unang vlogs, mga tangay, magulo yung kulungan, mundo ng kulungan bilang inmate, di madali. Siya na mismo nag-request na mapunta sana sa Mindoro at naswertehan niya napunta sa Iwahig, di ba? Tuloy natin. Sa section sa granary. Operator mechanic ako doon sa lugar noon. Kaya medyo ang buhay ko doon. Oo. Paano po kayo nakulong? Okay lang po itanong. Paano po nangyari? So dito tinanong ni Tony Cal kung paano siya nakulong at napumayag naman si Lolo ikwento, mga tayo. Tara, tuloy natin. Ayun, mabigatan na nangyari naman doon sa lugar namin. Doon sa lugar namin, doon sa Caloocan, maraming matatapang din. So dito maraming matatapang daw sa Caloocan. So dito, mga tayo, problema ay kulang sa pasensya at maging mahaba ang pasensya. Dapat talaga mahaba ang pasensya, mga tangay. Dahil magagawa ka ng pagkakamali ay talaga sa huli ang pagsisisi. Ito nangyari kay Lolo, mga tayo. 20 years siya nakulong bilang inmate, mga tangay. Diba, isa napakahirap. Ubusin mo lang yung buhay mo sa kulungan, bunuin mo lang. Nasayang, diba, mga tangay. Imbis marami ka nagawa sa labas kaysa doon sa loob ng kulungan, diba, mga tangay. Tuloy natin. Oo, sinasisyo pa ako, Caloocan. Napag-alaman din namin na nagtago pala si tatay ng 7 buwan bago siya Oy, ito yung bahay nyo. Kubo-kubo lang, mga tangay. Walang ding-ding. tuluyang nahuli ng mga otoridad. Since 1987. O, 87, 88, Pero at least, 89. Kasi yung ganda nun, nag-alaga siyang na manok. Masarap mamuhay, mga tangay, na malaya. Oo. Mahirap mga karoon ng kaso o nakulong. nagtago pa ako ng 7 buwan. Kasi nga, kung hindi ako magtatago, mamamatay ako. Kasi mabigat yung ko na dali ko eh. Bigat. Sabi ko sa asawa ko, matagal akong hindi makabalik. Ang ginawa ko ngayon, hindi muna ako nag-ano ng Bicol. Nasa gubat lang ako. Paggabi, gumagapang ako. Ginagapang ko yung Ito yung misis ko. buhay na natay. Ito ang buhay nga, nagtakas siya. Kinikwento niya. Hindi na ako makakatagal ka ako. Punta ako ng Bicol. Doon ako nagtago. Hindi, wala nang... Nagtago siya sa Bicol.
Matangay, siyempre para matakasan yung nagawa niya kasalanan. Ang taon, ano po, mga 7 months lang. Yung sa 7 months na yun, para bang nainip ako. Siguro, binigyan na ni Lord na mahuli talaga ako. Ngayon, umuwi ako ng ano, sabi ko doon sa amo ko, boss, pabali muna kahit 200. Kasi 200 ng araw, mahalaga na yan eh. Hindi muna ako sa pamilya ko. Mainit pa rin Ito isang napakahirap magkaroon ka ng kasalanan, patakas-takas ka na lamatay. Para ang liit ng mundo mo, 'di ba? Para ang liit ang mundo ni Lolo noon dahil patakas-takas siya. Ano mangyari sa'yo? Sige, payagan kita, pero pag nagigipit ka, punta ka na. Tago ko sa Bicol. Nung anong araw, nakakuha ko ng trabaho, tigabantay ng pispan. Ang sweldo ko, 150 lang isang araw. Pero libre pagkain, kasi supply namin pagkain. Ngayon, nung 7 buwan na, para bang makatinanpit ko talaga, gusto ko na makita yung pamilya ko. Dito ay nagulat kami sa ibinunyag Isa na pakahirap talaga. Makakaroon ka ng hindi na sa magandang nagawa sa kasalanan. Napakahirap talaga. Gusto mong makita ang pamilya mo. Ito experience ni Lolo Matakay. Napakahirap hindi mo makasama yung pamilya mo. Ito nangyari kay Lolo. Maging awareness ito, maging aral sa ating mga bataan, mga tayo. Yung nangyari sa buhay history kay Lolo, di ba mga tayo? tatay sa taong nagsuplong sa kanya. Umalis na ako. Paalam na ako sa kanya, lahat na. Umating ako sa bahay, mga siguro daw nagkakamari, mga alas 6 ng gabi. Doon ako dumaan sa likod ng bako. Sinisitsitan ko yung asawa ko. Siya pumunta rito. Marami pang paikot-ikot dyan. Baka mamaya, ano pa mangyari sa'yo? Sabi ko, ma, kukunin ko lang yung, dala mo lang yung damit. Ako, ito yung pera. Ialis din kagad. Para malapelikula pala yung buhay ni Lolo, di ba? Napakahirap na nagtatago siya na makita niya lang yung pamilya niya. Nilagyan na ng misis ko, mabilis lang eh. Oh, sige na. Ewan ko kung bakit naisip-isip ko. Siyempre, tinambihan ko nga asawa ko. Pagtabi ng asawa ko, hindi ko alam. Pagliko namin sa kwarto, bukas yung pinto rito, yung diyanang kong babae, nakita ko. Yun ang nagsuplong. Kaya nung paglabas ko, tapos na kami, lulundag na ako sa bakod. Nakita ko yung mga pulis, huwag kang tumuloy. Pag pinilit mo sarili mo, mamamatay ka dyan. Baba ko ulit. Pagpunta ko sa pinto, meron punta rito, meron mga mga PC pa rin eh. PC pa. Ngayon, pag-uwi ko ngayon, ay pag ganun ko sa may kwarto, kinuha ko yung bata. Ako ma, yung bata, kargang na. Pumasok yung Parang talagang kinikwento niya nangyari. Talagang makapangyari o malaking tao yung niya, nadali ni Lolo. Talagang inaano talaga ng PC o PC pa dati yung pulis mga tangay. Talagang inano talaga, pinagplanuhan na mahuli siya mga tangay. Bakit? Sabi nung pare, anak, sumuko ka na. Pinapangako ko. So may pari pa sa kanya, nagkiusap mga tangay para magsuko na siya mga tangay. Sa'yo, walang mangyayari sa'yo, hindi ka masasaktan. Sabi ko, padre, pangako nyo lang na hindi masasaktan ng pamilya ko. Sabi niya, sige anak, pangako. Parang nasa pelikula talaga, no? Inano niya kay father na wag lang saktan yung pamilya niya, susuko na siya mga tangay. So dito, gagawin niya ang lahat mga tangay na wag lang madama yung pamilya niya na susuko si Lolo, di ba mga tangay? Ginawa niya na yung bata, kaya na yung misis ko, nasasana ako. Ayan, nabasahan ako. Reclusion perpetua to life. To life. Grabe, paghuli pa lang mga tayo. Repression with to life. Grabe, habang buhay. Grabe, no? Oo, life to imprisonment. To life. Talaga yan. Nanginginig na ako, maganyan na ako sa bangko. Misis ko, bumagsak na. Oo, misis ko, bumagsak na sa, tinayo lang ang mga, namatay sa, nabila ba? Hindi, ako hindi, basta ako, tataga ko. Bali tayo nung ilan yung anak mo? 3 po. 3? Oo. Pero yung iniwan ko yung anak
ako. So dito mga tayo, may anak siyang 3 na iwan. So dito to natin. Yung bunso dumidede pa. Yung ikalawa, mga ganun pala kalaki. Maliliit pa. So bago siya nakulong hinuli, ay yung bunso dumididi pa. Yung mga anak niya maliliit pa. Grabe, ito isa to maapektuhan mga tayo. Makakaroon ng epekto sa mga anak niya. Siyempre nakulong siya, di ba mga tayo? Ito natin. Yung ikatlo, yun ang malaki-laki kasi matagal din ang nasundan yun eh. Mga edad siguro, mga 6 na taon. Yung panganay ko. Madalang po kasi malayo eh. Paano po kayo after nitong bigkuta? Paano po kayo sa Muntinlupa? Doon lang ako dinitik. Alright mga tangay, yan lang video ni Tony Cals. Hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Tony Cal. Ito ay part 1 pa lang mga tayo. So marami itong part na to. Pero dito na trending si Tony Cal na nakita ko yung vlogs niya. At pag-interview niya sa buhay ng isang lolo na 80 years old na nakulong. At ito ay parang karoon na laya, parol, di ba mga tayo? Ito, isa maging aral sa ating mga batahan o mapusok na diadaan sa tapang mga tangay. At dito ay hindi madali. Sabi niya na nga, magulo talaga ang mundo ng priso, at ito nga ay naranasan niya at ito ay nag-request siya ipadala sa iwahig ng Palawan mga tayo. So dito mga tayo, ang full video na to pakanoorin natin sa YouTube channel ni Tony Cal. Hindi ka pa subscribe na natin mga tayo, at may mga part 1, part 2 yan. Panoorin natin ang vlog siya at like and share natin ang kanyang YouTube channel, and don't skip ads mga tayo. Tony Cal, yan, Tony Cal, isa na napakasipag din, at siyempre at least nabigyan niya ng pagkakataon na ma-interview yung buhay ng nilolo na 80 years old na isang inmates nga mga tangay, para maging aral at ang buhay talaga ng bilang inmate ay napakahirap. At siyempre marami mga kabataan na mapusok, di ba mga tayo, na diadaan sa tapang, dahil lahat ng bagay hindi diadaan sa tapang, yan ay naku po, sa huli talaga ang pagkamali, ang pagsisisi talaga, di ba mataka. Yung buhay ni tatay, ni lolo ay nabubos sa 20 years sa kulungan mga tangay. So siyempre yung niya, mga anak niya maliliit pa matay. Ginawa niya ang lahat mga tangay, wag lang yung pamilya niya ay talaga para na sa pelikula yung buhay ni lolo mga tangay. Dahil yung pare pa nakiusap sa kanya, at ang nagsuplong sa kanya ay kanyang biyanan. Dahil siguro hindi yan nabanggit dito, parang kinat ni Tony Cal ang pinaka private na anong dahilan nakulong. Pero yung isang aral dito mga tangay ay napakahirap makulong o magugol mo ang kulong. At yung sitwasyon niya ay yung buhay niya, yun, nalayo siya sa pamilya niya, sa mga anak niya, imbis na gabayan niya yung anak niya, pamilya niya, di ba mga tangay. So naiwanan niya rin asawa niya, hinto niya mga tangay. So mag-awareness, may aral to ang vlog ni Tony Cal. At alright mga tangay, ito lang ang reaction ko dito sa part 1 sa YouTube channel ni Tony Cal. Kung di ka pa natin subscribe mo na natin. Panoorin natin ang don't skip ads. At kung nagustuhan mo ito mga tangay, mag-like, comment ka na at mag-subscribe para updated ka sa mga upload reaction ko dito kay Tony Cal. At maraming salamat, at see you sa next reaction ko mga tayo dito kay Tony Cal. Maraming salamat at lagi tayong mag-ingat. Adios.